nakakatawa talaga to si BBM. Sabi po ni BBM, iwasan na raw po yung hanggat maaari daw, yung mga tao sa gobyerno, mag-meeting na lang po via Zoom. Para po makatipid tayo sa enerhiya dahil alam naman natin nangyayari sa Pilipinas. Apektado po tayo niya, wala naman tayong sariling langis. Alam po natin na maapektuhan po tayo niyan sa pagtumagal pa po yung gera sa gitnang silangan. Ngayon, ang question ko lang dito sa pahayag na to ni BBM, no? Sabi niya, mag-virtual meeting na lang tayo para makatipid. Wag na yung biyahe ng biyahe. Oh, kaya naman mag-meeting sa mga virtual lang. Alam mo, Mr. President, nakakatuwa ka talaga eh. Nag-announce ka dati. Kamakailan lang, wala pa 1 linggo, nag-announce ka, magtipid tayo dahil sa nagaganap sa Middle East. Oh, hindi pa naibabalita ng mga bayarang media yung sinabi mo magtipid tayo, kung paano magtitipid. Hindi pa po sila nakaka-recover doon sa sinasabi nyo magtipid. Nag-party-party na agad kayo sa Malacanang. Alam nyo po, nakakasukay ang mga attitude ninyo. Parang pinamumukha nyo sa amin, magtipid kayong mga mahihirap na Pilipino, magtipid kayo sa gobyerno, magtipid tayo lahat, pwera kami. Pwera kaming mga taga-Malacanang dahil tuloy lang ang aming party, tuloy lang ang aming paglulustay, tuloy lang ang aming marangyang ikabubuhay. Kasi hoda po, na yan ay sa ano man ang ikatwiran nyo dyan, na wala kayong ginastos, na yan ay sponsor ng kahit sino, kahit na ano pong katwiran nyo, pagpapakita pa rin po yan ng karangyaan sa kabila po ng krisis. May krisis po tayo ngayon. Alam nyo, pati ang pagtugon nyo sa krisis, hinahanap natin. 2 po ang dapat nyong tugunan. Yung pagtugon nyo sa tinatawag nyong mga modern day heroes, yung mga OFW, na hanggang ngayon po, wala kayong malinaw na plano paano sila i-evacuate. Parang dapat po, optional lang yung pagpapaiwan nila sa Middle East. Dapat, yung mga Pilipino at their own risk kung ayaw nilang umuwi. Sana, katulad ng ibang bansa, Mr. President, na mayroon talagang ginagawa, nagpapadala ng eroplano, umaarkila ng mga airlines para maisakay ng libre yung mga taong bumubuhay sa ekonomiya natin. Sana, wag po nating katwiranan kagad na baka marami naman sa kanilang ayaw umuwi. Option na lang po nila yon kung gusto nilang mag-stay sa Middle East. Nakagagawan nyo rin. Bakit? Ang iniisip kasi nila minsan, ano ba, uuwi ba ako sa Pilipinas? Anong gagawin ko sa Pilipinas? Baka ni walang tulong na ibigay sa amin tong gobyerno. Baka tokis lang yang may ayuda kami. Kung may totoo mang may ayuda, gaano lang katagal yan? Meron bang proyekto sa amin para makapag-apply kami sa ibang bansa naman? Oh, ikalawa po na problema ng Pilipinas, habang kayo po dyan ay naghanap ng gagawin sa New York. Ito, real talk lang, Mr. President. Sabi mo, para hindi na kayo biyahe ng biyahe, mag-virtual meeting na lang. Pwede naman yun. Again, kayo na naman. Wag magbiyahe yung mga tao sa gobyerno, mag-virtual meeting na lang dahil daw para makatipid. Kayo po, Mr. President, bakit biyahe kayo ng biyahe? Buhay at kamatayan ba yung pag-attend ninyo sa Women's Summit?
Mayroon po bang ibang presidente o prime minister na umaating dyan? Zero. Wala. Nada. Kaisa-isa po na presidente na umatin sa Women's Summit. Pinapayuhan mo ang mga tao sa Pilipinas na magtipid, wag nang bumiyahe, mag-virtual meeting na lang. Malaki daw matitipid pag nag-virtual meeting. Mr. President, mas malaki po matitipid namin kung hindi na kayo pumunta sa New York. At hindi naman kayo kailangan dun. Wag nyo po kaming, ano po ikakatwiran nyo sa amin? Mag-i-speech kayo sa Women's Summit? Talaga? Alam nyo kung meron lang pong may utak na Gabriela doon, yung utak ng mga Gabriela, baka kinwestiyon po yung pagsasalita nyo ron eh. Hindi po ba mas makakatipid yung Pilipinas kung hindi na rin dadalo yung mga opisyal ng gobyerno sa mga pagtitipon na hindi naman sila kailangan? Halimbawa po, aaten ka sa Women's Summit sa New York. Hindi nga po kayo babae. Hindi nga po kayo, yun po yung masakit sa amin eh. Pinapayuhan ninyo yung mga tao na magtipid. Virtual meeting para hindi na raw babiyahe. Kung ikaw nasa Quezon City, siya nasa Makati, yung isa nasa San Jose del Monte, Bulacan, yung isa taga Pampanga. Huwag na kayong bumiyahe para pumunta sa isang lugar. Sayang po yung gasolina. Mag-virtual meeting na lang kayo. Mas makakatipid po ang Pilipinas kung mayroong mga opisyal na hindi na dumadalo sa mga pagtitipon na hindi naman po sila kailangan. Natitiyak ko po sa inyo. Natitiyak ko po sa inyo na hindi po kayo kailangan dun. Kung talagang importante po yun, bakit hindi po dinaluhan ni Donald Trump at saka ni Xi Jinping? Di ba? Mas importante pa po ba kayo kaysa kay Donald Trump at saka kay Xi Jinping? Ang pagkakaalam ko po, sila po ang dalawang pinakamakapangyarihan tao sa buong mundo. Si Donald Trump at si Xi Jinping. Isa lang po yan. Pag hindi po dumalo yung dalawa na yan, hindi ko sinasabing hindi importante to. Pero hindi po siya ganun para daluhan ng presidente. Tapos nagsasabi kayo na nag-isip kayo ng paraan para magtipid. Ngayon, eto po, given na yan. Tataas ang presyo ng gasolina, tataas ang presyo ng bilihin, tataas ang pamasahe. Ano na po ang plano ninyo? Dalawa na po hinahanap namin plano. Plano dito po sa paano sasagipin yung mga OFW at plano yung epekto naman po sa ekonomiya niyan. Ngayon po, nangangailangan ng mga tao ng ayuda. Saan po kayo kukuha ng ayuda sa pamasahe at ayuda sa mga OFW? Pamasahe nila, tsaka ibibigay na ayuda habang wala silang trabaho. Saan po kayo kukuha ng pang-ayuda sa mga maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis at bilihin? May plano na po ba kayo? Mabuti pa po ang Kongreso. Mabuti po ang Senado. May plano na. Plano ni Ping Lacson na sitahin si Marcoleta sa pagiging pro-China ni Marcoleta at pro-Diskaya. Plano naman ng HOR na i-impeach si BP Sara. Yan po ang ating gobyerno ngayon. Wala tayong pakiramdam sa krisis
na maidudulot nitong gera sa Middle East. Wala, mga manhid kayo. Mga manhid kayo. Sa kalagayan ng mga Pilipino. Tuloy-tuloy lang. May krisis o wala, tuloy ang impeachment. May krisis at wala, tuloy ang biruin nyo po, trilyon ang pinag-usapan, daan-daang bilyon. 805 billion ang pinamigay sa maleta sa ano. Tapos wala tayong maitulong sa mga OFW. Balatuhan nyo naman sa mga maleta nyo yung mga OFW. Yung mamamayang Pilipino, magtataas lahat ng presyo ng bilihin. Balatuhan nyo naman ng maleta ninyo. Once ba na naibigay na sa inyo, bawal nang ipamigay uli sa mga tao? Kaya hindi po sila apektado eh. Hindi sila namumblema kahit po tumaas pa ng times 10 ng presyo ng bilihin. Kayang-kaya ng maleta nila yan. Baka nga pag nasobrahan na ng hirap dito sa Pilipinas, magsitakbuhan na lang yan sa mga mansyon nila sa ibang bansa.